buhay. Pagkatapos naman ng ginawang napakalakas na pag-atake ni Setsu gamit ng kanyang spell na Charge Bullet, bigla niya namang napansin ang patuloy na nahuhulog na si Carol. Kaya muli naman itong nilagyan ng kanyang katawan ng mana para siya ay mabilis na makatakbo. Kung saan bago pa man tuluyang mahulog si Carol sa lupa, makikita natin ang mabilis din itong pagdating sa kanyang kinaroroonan at pagsalo sa kanya. Napansin naman ni Setsu na mayroon pang malay si Carol, kaya napaisip siya na ito ay mabuti dahil siya ay maayos lang. Di kalaunan ay kaagad naman itong inilapag si Carol sa lupa. Kaya habang nagbubulungan ang mga tao sa mga pangyayari, may tuwa namang nasabi ng isang lalaking estudyante na hindi niya mapaniwalaan ang kanyang mga nakita. Habang nasabi naman ng kanyang katabi na kung si Carol ay nagawang bumagsak, ang ibig sabihin nito ay siya ang nanalo. Nang bigla namang napasigaw ang nag-aanunsyo na ang nanalo ay walang iba kundi si Setsu Cromwell. Kung saan habang si Setsu ay makikita natin na nagpapatuloy sa paglalakad sa gitna ng Koloseo. Dagdag pa ng nag-aanunsyo na sa unang pagkakataon pagkatapos ng 100 taon sa kasaysayan ng exchange match ng Akademya ng Elmridge ay nanalo ang departamento ng Melee Magic. Na siya namang ikinatuwa ng headmaster. Habang makikita naman natin si Setsu na duguan at nakaharap sa mga tao sa entablado na bigla na lang iniangat ang kanyang kamao nang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kaya labis namang nagkagulo ang mga combat magician na nanunood, kung saan ang mga ito ay napatayo at napahiyaw ng napakalakas sa labis na tuwa. Habang nagugulat namang tinuturo ng isang estudyante si Setsu, napatanong siya sa kanyang katabi kung nasilayan ba nito ang nangyari dahil hindi pa nito nakikita ang ipinalabas nitong teknik, na siya namang sinagot ng kanyang nagugulat din na kaibigan na ito ay isang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Makikita naman natin si Layla na napatakip ng kanyang bibig sa tuwa dahil sa pagkapanalo ni Setsu, habang si Drago naman ay may ngiting napasabi na ito ay kanyang nagawa. May labis na saya namang nasabi ng lalaking may dilaw na buhok na alam niyang tama ang kanyang pinili habang binibilang ang kanyang napanalunang pera, kaya natanong naman ng mataba niyang kaibigan kung magkano ang kanyang nakuha. Lumipat naman tayo papunta sa misteryosong lalaki, kung saan habang siya ay patuloy na nakatayo sa isang pasilyo. Nasabi nito na hindi niya inaakala na si Setsu ay talagang mananalo kaya hindi siya pwedeng tumayo at manood na lamang. Agad naman niyang nilapitan ang walang malay na formation magician at itinutok sa kanya ang kanyang kamay na nagpapalabas ng kapangyarihang apoy habang nagsasabi na bago pa man niya ito gawin ay kinakailangan niya muna itong iligpit. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nito. Kaya agad nitong binawi ang kanyang kapangyarihan at natanong kung nagawa ba nitong mahanap ang mana ng formation magician. Kaya agad din nitong inalis ang simbolo sa kanyang leeg. Makikita naman natin si Leonel na mabilis na tumatakbo habang napapasabi na siya ay nakakasigurado na dito niya napansin ang mana. Nang bigla na lang siyang napalingon, kung saan nakita niya ang nakahandusay na formation magician sa lupa. Kaya agad naman niya itong nilapitan para tingnan kung siya ay maayos lang. At dahil wala na dito ang kanilang kalaban ay natanong nito kung hindi niya ba ito naabutan. Maya't maya pa ay makikita naman natin ang unti-unting pagkabasag ng barrier. Kaya habang nakatayo si Setsu, napaisip siya na ang barrier ay nawawala. Nang bigla namang tumalon ng headmaster sa gitna ng Koloseo kaya naagaw nito ang atensyon ni Setsu. Nasabi naman nito habang papalapit sa kanilang dalawa ni Setsu at Carol, na mukhang malaki ang natamong pinsala ni Carol dahil sabay na natalo ang lahat ng kanyang ipinalabas na mga familiar. Nasabi naman ni Setsu na mukhang si Carol ay nasa ilalim ng kontrol ng isang tao. Kaya habang siya ay tinitingnan ng headmaster, napasabi siya na mukhang ito ay gawa ng isang magical artifact kaya iwan na lang nila ang investigasyon sa akademya. Bigla namang nasabi ng headmaster ang pangalan ni Setsu kaya natuon ang kanyang pansin papunta sa kanya. Kung saan dagdag pa nitong nasabi na dahil ipinakita nito sa kanya ang tunay niyang kapangyarihan ay tutuparin nito ang kanyang ipinangako. Na naging dahilan naman ng pagngiti ni Setsu at pagsabi ng kanyang malaking pasasalamat. Nasabi naman ng headmaster habang siya ay paalis, na pumunta si Setsu sa kanyang silid kinabukasan. Pagkalipas ng ilang oras ay pumunta naman tayo sa loob ng klinika, kung saan makikita natin si Setsu na ginagamot ng isang healing magician gamit ng kanyang kapangyarihan. At nang matapos nito ang paglalagay ng mga bendahe sa katawan ni Setsu, nasabi niya na ang kanyang mga sugat ay hindi pa din tuluyang gumagaling kaya siya ay magpatuloy lang sa pagpapahinga,
na agad namang sinagot ni Setsu ng pasasalamat. Habang may sinusuot naman siyang damit, mayroon na lang biglang kumatok sa pintuan ng kanilang silid. Na agad namang pumasok kaya makikita natin ang pagbisita ni Drago, Leonel, ang tatlong mga bata at ni Layla kung saan natanong niya kung kamusta ang pakiramdam ni Setsu. Na agad niya namang sinagot na siya ay mabuti. Habang ginagalaw naman nito ang kanyang kamay, may ngiti nitong nasabi na gaya ng kanilang nakikita, siya ay maayos lang. Na may labis namang tuwa na nasabi ni Layla na ikinagagalak niya itong malaman at muling binati si Setsu sa kanyang pagkakapanalo. Napahawak naman si Drago sa kanyang balikat at binati din si Setsu at napasabi na siya ay ang ipinagmamalaki ng Departamento ng Close Combat Magic. Di kalaunan ay masaya namang nasabi ng mga bata na si Setsu ay napakaastig ngayong araw. Ang mga pangyayaring ito ay labis namang ikinatuwa ni Setsu kaya makikita natin ang malaking ngiti sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang minuto ay agad namang lumabas ang mga bata sa silid, kung saan makikita natin si Leonel na naiwan. Habang nakaupo ay nasabi naman nito na una, ang Formation Magician ay maayos lang subalit hindi pa rin siya nagkakaroon ng malay. Dagdag pa nito na si Carol ay maayos naman at nangangailangan na lang ngayon ng kaunting pahinga, at sa sandaling siya ay magising ay marami pa silang malalaman tungkol sa mga pangyayari. Bigla namang napaturo si Leonel kay Setsu at nasabi nito na malinaw na mayroong gusto siyang ipahamak sa kanyang huling laban. Kaya habang pinagmamasdan nito si Setsu, natanong niya kung mayroon ba siyang ideya kung sino ang responsable dito. Lumipat naman tayo kinagabihan habang may makikita naman tayo na isang anino na bigla na lang sumulpot sa labas ng pintuan ng isang silid, kung saan makikita natin ang isang tao na nakasuot ng manto at nagpapalabas ng masamang aura na sinubukan na buksan ang pintuan. Subalit hindi niya ito nagawa dahil ang pinto ay napapalibutan ng mahika. Kaya napaisip naman itong misteryosong tao na mayroong naglagay ng barrier para maiwasan ang manghihimasok sa silid. Nang bigla naman itong ginamit ang kanyang mahika na siyang agad na bumasag sa barrier kung saan nasabi niya na ito ay wala ding pakinabang. Agad naman niyang binuksan ang pinto at nasilayan ang mahimbing na nagpapahingang si Carol. Naisip naman nito na kinakailangan niyang patayin ang babaeng ito bago pumunta kay Setsu. Kaya agad naman siyang naglakad papalapit kay Carol habang ipinapalabas nito ang kanyang kulay lilang kapangyarihan, kung saan habang ito ay kanyang inaangat ay nasabi nito na hindi niya maaaring iwan ang nabubuhay ang mga taong nakakaalam tungkol sa kanya. Na agad naman niyang ipinalabas sa patuloy na natutulog na si Carol. Nang bigla naman tayong may makikitang isang tao na napapalibutan ng aura ang kanyang mga paa na mabilis na tumatakbo. Ito ay si Setsu na agad ding ipinalabas ang kanyang mana blade at hiniwa ang ginawang pag-atake ng misteryosong lalaki. May seryoso naman itong nasabi na alam niya na ang salarin ay paniguradong susundan si Carol. Kung saan habang hawak-hawak nito ang kanyang mana blade, dagdag pa nitong nasabi na siya ay umaasa na sila ay hindi magkikita sa ganitong paraan. Ito ay dahil ang misteryosong lalaki at ang salarin ng lahat ng mga masamang kaganapan ay walang iba kundi ang kaibigan ni Setsu na si Leo. At habang patuloy na magkaharap si Leo at si Setsu sa loob ng silid ni Carol, makikita naman natin ang galit sa mukha ni Setsu, habang may ngiti namang napamura na lamang si Leo dahil sa kanyang pagkakabuking. Kung saan habang angat-angat nito ang kanyang mga daliri, nasabi nito na siya ay nagawang mahuli ni Setsu at dagdag pa nito na nakakasigurado siya na wala siyang iniwan na kahit anumang bakas. Na sinagot naman ni Setsu na tunay ngang walang ebidensya, subalit pagkatapos nitong makita ang kanyang galaw ngayon, siya ay kumbinsido na ngayon tungkol dito. Kaya bigla namang napaseryoso ng mukha si Leo, kung saan silang dalawa ay natigilan ng ilang sandali habang patuloy na magkaharap sa isa't isa. Nang bigla namang nasabi ni Leo na dahil napunta na sa ganito, bakit hindi sila lumabas muna para mag-usap? Kaya habang nakalabas ang maliwanag na kabilugan ng buwan, makikita natin ang paglalakad ni Leo habang nakasunod si Setsu sa labas ng gusali ng akademya. Nang bigla namang naramdaman ni Setsu ang pananakit ng kanyang mga sugat. Kung saan nababahala nitong naisip na hindi pa siya tuluyang gumagaling kaya magiging masama kung siya ay lalaban sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Nang bigla na lang nasabi ni Leo na ang ipinapalabas na mukha ni Setsu ay nakakatakot, at natanong din ito kung kailan siya nagsimulang magsuspecha sa kanya. Na sinagot naman ni Setsu na ito ay noong nagsimula ang seremonya kung saan siya ay bigla na lang nawala, na kanyang naisip na ito ay hindi karaniwan. At kakaiba din dahil hindi siya ang napili bilang kinatawan ng Departamento ng Long Range Magic.
Dahil kahit na si actor ay gumamit pa ng mga tusong pamamaraan ay hindi pa din ito sapat para siya ay manalo laban sa kanya. Kaya napahawak naman si Leo sa kanyang ulo at napasabi na hindi niya inaasahang makokonekta niya ang mga ito. Kaya pag-alit namang nasabi ni Setsu na ang kanyang hinala ay nakumpirma dahil sa pagpapakita nito ngayong gabi. Dagdag pa nito na tulad ng kanyang naramdaman sa huling laban ng exchange match, naramdaman din ito sa kanya ngayon ang kapangyarihan ng Diyos ng kamatayan. Nalabis namang ikinabigla ni Leo kaya siya ay natigilan. Nang bigla namang napahakbang si Leo, at kinumpirma kay Setsu kung ang binanggit ba nito ngayon lang ay ang Diyos ng kamatayan. At habang siya ay napapalibutan at napupuno ng masamang aura, makikita natin ang paglabas ng mga marka sa kanyang mukha at leeg, kung saan natanong nito kay Setsu kung ano ang alam nito tungkol sa kanyang pinagsisilbihan. Ang pangyayari namang ito ay labis na ikinabahala ni Setsu, kaya habang ipinapalabas niya ang kanyang mana blade sa kanyang kamay, naisip nito na ang pag-iiba ni Leo ng mana ay nangangahulugan na siya ay tunay ngang alipin ng Diyos ng kamatayan kaya kinakailangan niya itong pigilan kaagad. Habang papalapit naman si Leo kay Setsu, nasabi nito na gusto pa naman ito sanang makipaglaro sa kanya, subalit hindi niya pwedeng hayaan na lang na gawin nito ang kahit anuman na kanyang gusto. Nang bigla namang napasabi si Leo ng paalam, ngunit dali-dali namang sumugod si Setsu papunta kay Leo, kung saan ang siya ay agad na makalapit sa kanya ay agad siyang nagpalabas ng isang malakas na pag-atake gamit ng kanyang angat-angat na mana blade. Ngunit ang mana blade nito ay agad namang nasira bago pa man ito maabot ng tuluyan si Leo. Kaya habang nasisilayan ni Setsu ang kanyang nasirang sandata, nababahala niyang naisip na ito ay ang kanyang parehong naranasan noon. Kung saan bumalik sa alaala nito noong sabay nilang inatake ng kanyang mga kasamahan si Vidrak, ngunit ito ay hindi man lang tuluyang nakaabot sa kanya. Nasabi naman ni Leo na nakuha nito ang tiwala ng kanyang Diyos at siya ay ginantimpalaan ng isa sa maraming kapangyarihan nito na mana nullification, kaya ang kahit anong mahika na gagamitin ni Setsu ay hindi uubra sa kanya. Nang bigla namang muling sinubukan na atakihin ni Setsu gamit ng kanyang mana blade si Leo, ngunit pareho lang din ang nangyari kung saan biglang nawala ang kanyang mahika bago pa man ito maabot ang kanyang kalaban. Subalit naisip ni Setsu na hindi pa siya pwedeng sumuko. At dahil napapansin ni Setsu na ang tangi lang nitong nagagamit na mahika pag siya ay umaatake ay ang mana nullification, mabilis siyang umikot papunta sa likod ni Leo dahil naisip niyang pumunta sa kanyang blind spot. Kung saan agad naman siya na muling sumugod para saksakin si Leo ng kanyang sandata sa kanyang likod. Ngunit bago pa man na muling maabot nito si Leo ay kaagad ding nawala ang kanyang mana blade. Kaya napasabi naman si Leo na ito ay walang kwenta dahil ang kanyang mana detection ay mas mabilis kesa sa kanya. Nang bigla namang nanlaki ang mga mata ni Setsu sa pagkabahala, kung saan bigla na lang din siyang natamaan ng isang malakas na apoy na spell na ginamit ni Leo. Napasabi naman si Leo na ito ay mas masaya pa sana kung hindi lang sugatan si Setsu. Makikita naman natin ang pag-slide ni Setsu sa lupa dahil sa natamo nitong pag-atake. Kung saan habang siya ay patuloy na nakahawak sa lupa, naglalakad papalapit na nasabi ni Leo na siya ay tunay ngang kahanga-hanga, dahil sa karaniwan ng mga close combat magician ay hindi makakatagal ng ganito. At dagdag pa nito na marahil ay mas malakas pa siya kung pinili lang nito ang long-range magic. Ngunit may nanliliit na mukha nitong nasabi na ngayon ay hindi na din naman ito mahalaga dahil mamamatay lang din naman siya dito ngayon. Nang bigla na lang nitong ginamit ang kanyang mahika, na siyang bigla na lang tumama at sumaksak sa hita ni Setsu kaya tumalsik ang mga dugo nito sa paligid. Agad namang napaluhod si Setsu dahil dito, at habang siya ay napapasigaw sa kanyang sakit na nararamdaman, naisip nito na pinuntirya nito ang kanyang sugat na natamo sa kanyang huling laban na hindi pa din gumagaling. Bigla namang napatitig ng masama si Setsu kay Leo, at hinihingal nitong tinawag ang kanyang atensyon. Kung saan habang siya ay nakaluhod at hawak-hawak ang kanyang sugatang paa. Natanong nito kung bakit niya ito ginagawa, na agad namang sinagot ni Leo na wala siyang partikular na rason. Dagdag pa nito habang angat-angat ang kanyang kamay at nagpapalabas ng nakakatakot na mukha na dahil siya ay napapagod na sa mundong ito, at ito din ay parang isang instinct lang sa kanya na sirain ang isang kastilyong buhangin na ginawa ng ibang tao. Kaya napatanong naman si Setsu kung ito lang ba ang kanyang rason kung bakit niya ito ginagawa. Bumalik naman sa kanya ang kanyang alaala noong nakaraan kung saan nagawang mahuli at mapatay ang kanyang mga kasama ng mga halimaw. At ang tuluyang paglamon ng mga apoy sa mundo habang nakahandusay ang mga bangkay ng mga tao sa paligid.
Kaya pa sigaw na nasabi ni Setsu na nagawang masaktan at namatay ang mga tao dahil sa walang kwentang dahilan nito. Natanong pa nito kung siya ba talaga ay ang tunay na si Leo. Subalit agad lang na iniangat ni Leo ang kanyang kamay at ipinalabas ang kanyang malakas na kapangyarihan habang nagsasabi na siya ay manahimik. At habang patuloy na iniipon ni Leo ang kanyang kulay lilang aura sa kanyang kamay. Naisip naman ni Setsu na hindi magiging sapat ang kanyang mana blade para mapigil ang pag-atake nito at kinakailangan niya ng isang napakamakapangyarihan na pag-atake para dito. Kaya dagdag pa nito na kinakailangan niyang maalala ang kanyang naging laban sa Diyos ng kamatayan noon. Kung saan agad naman itong inipon ang kanyang mana sa kanyang kamao habang napapaisip na hindi pa siya pwedeng sumuko. At dahil naman sa lakas ng mana na naiipon nito, makikita natin ang pagkawasak ng lupa sa kinaroroonan ni Setsu. Subalit agad namang napasabi si Leo na siya ay napakabagal at agad na ipinalabas ang kanyang malakas na kulay lilang kapangyarihan papunta sa kanya habang siya ay patuloy pa rin na nag-iipon ng kanyang mana. Habang papalapit naman ang napakalakas na pag-atake na pinakawalan ni Leo. Naisip niya na ang casting time nito ay napakabilis at napasabi siya kung ito ba ay ang kapangyarihan ng Diyos ng kamatayan. Nang bigla na lang mayroong nagsabi na sila ay huminto. Kasabay nito ay ang pagsulpot ng isang malakas na kapangyarihan na nagawang mapigil ang ipinalabas na malakas na pag-atake ni Leo papunta kay Setsu. Dahil naman dito, napaisip si Leo kung ano itong puting apoy. Habang napaisip naman si Setsu kung ito ba ay ang tao na kanyang iniisip. Nang bigla na lang mayroon pang sumulpot na isang pag-atake sa tabi ni Leo na labis niya namang ikinabahala. Subalit bago pa man ito tumama sa kanya ay agad niya itong pinigil gamit ng kanyang spell na mana nullification. Agad namang napatingala si Setsu kung saan nasilayan nito ang dalawang anino sa itaas ng bubong ng katabi nilang gusali. At ito ay ang matandang headmaster ng akademya kasama ng kanyang napakalaking familiar na isang dragon na nagpapalabas ngayon ng mga apoy sa kanyang ulo at bibig.